Magkasamang winasak naman at itinapon ng Department of Trade and Industry o DTI at Fair Trade Enforcement Bureau sa Valenzuela City ang higit sa 110 milyong pisong halaga ng nakumpiskang baterya. Ang mga nasabat na produkto noong 2024 natuklasang substandard at peligroso o mapanganib sa kalusugan. Narito ang balita ni Edwin Duque. Pinamunuan ni Atty. Agaton Obero, ang Assistant Secretary ng DTI Fair Trade Group at ang Fair Trade Enforcement Bureau, ang isinagawang ceremonial destruction ng mga prohibited na produkto ng battery sa Field Island o Fair Island Compound sa pagtatapon ng mga panganib na basura sa Barangay Punturin, Valenzuela. Itinampok sa pagwawasak ang simboliko at ligtas na pagtatapon ng 21,403 piraso ng substandard lead-acid storage battery na nagkakalaga naman ito ng 110,737,000 pesos. Ito yung 6 na daang dinampot sa 4 na piso. Ito yung halaga ng mga nakumpiska. Ayon sa DTI, ang mga bagay na ito ay kinuha at kinumpiska sa panahon ng pambansang pagsusubaybay at ng enforcement activity noong September 2024. Kasama na dito ang National Bureau of Investigation, NCR, sa pamumuno ni NBI Director Judge Jaime Santiago. Kasama rin ang NBI NCR Director Ferdinand M. Lavin. Napagalamang kulang sa mandatory Philippine Standard of PS ang mga nakumpiskang produkto. Ito yung Marks at Import Community Clearance. Ito yung na may sticker sa direktang paglabag sa Republic Act 4109 o ang Product Standard Law. Ito mano ay nagsisilbing palakasin ang mandato ng regulasyon ng DTI na protektahan ang mga mamimili mula naman sa panganib at sub-dikalidad ng mga produkto. Kinumpirma rin ng DTI na ang mga bateryang imbakan ng lead acid kapag hindi umano maayos o ginawa o subok upang matugunan ang mga pamantayan ay maaaring magresulta sa mga pagtagas ng chemical, sunog at iba pang mga panganib sa kapaligiran na magdudulot ng mga malubhang panganib sa buhay at ari-arian. Para sa BCTV Network News, ako si RS23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.